Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa, maging sa lahat po ng mga nanonood sa ating live stream sa umagang ito. Tayo po ay nasa unang linggo sa buwan ng Mayo at ang ating team po ay Revival, a Call to Unbreakable Unity. Na hinango in the book of 1 Corinthians chapter 1, dito po sa verse 10. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. May the good Lord bless the reading and the studying of His Word. So umagang ito, ang topic na ating pagsasaluhan patungkol sa ating team na Unbreakable Unity ay aking pinamagatang Focus on Jesus Christ. Focus on Jesus Christ. Ang sabi nga, the key to achieving unbreakable unity in the church is to center our attention on Jesus. Kasi kaya nagkakaroon ng disunity, kaya nagkakaroon ng division, kapag yung focus ng mga mananampalataya at lingkod ng Panginoon ay nawala sa ating Panginoong Hesus. Pero as long na ang iglesia, ang kanilang focus ay sa Panginoon, doon nararanasan yung tinatawag na unbreakable unity. Not on church leaders or other members, acknowledging that all humans are fallible. Kaya hindi dapat natin ituon ang ating paningin sa ating mga pastors, sa ating mga leaders, maging sa sino man. Sapagkat tayo bilang tao ay maaaring magkamali. Nobody's perfect. Kaya napakahalaga para yung unity ay hindi po kailanman masira. Dapat ang ating focus ay sa ating Panginoon. At meron pong tatlong mahalagang focus na tinuturo po rito. Nais ko muna kayong bigyan ng background patungkol sa Church ng Corinth. Ang Church ng Corinth ay bahagi ng Roman Empire. At ang Church ng Corinth ay naimpluwensyahan ng Greek education. Kaya ang character ng Church ng Corinth, sila po ay intellectually pride, materially prosperous, and morally corrupt. Intellectually pride. Why? Kasi na-impluwensyahan nga sila ng Greek education. Sila po ay materially prosperous sapagkat naroon sila part sila ng Roman Empire. Pero ang nakakalungkot, sila po ay morally corrupt. Kaya nga po ang Book of Corinthians ay naisulat sa 4 na sulat. Pero 2 na lang po yung naisama nung ito po ay kinanonize. Kasi yung 2, ito yung mga personal rebuke ni Apostol Pablo. 3 mahalagang puntos lang po. Una, yung tinatawag na focus on His grace. Mababasa natin from verse 1 to verse 3. Kaya po ang section limits ng ating binasang verse 10, from verse 1 up to verse 17. Kasi para malaman po natin yung section limits, yung tinatawag na repeated words or concept,
ito po yung batayan. At kapag nagkaroon na ng pagbabago ng konsepto o ng salita, ibig sabihin, ibang topic na po yun. At dito po, from verse 1 to verse 17, ang repeated words po nito ay yung salitang Jesus Christ. Binanggit po ng siyam na ulit. Yung salitang Christ, binanggit ng 5 beses. Kaya po, from verse 1 to 17, meron siyang 17 verses, pero 14 verses, 14 times, binanggit yung salitang Jesus Christ. At hindi natin sinama yung verse 18 hanggang verse 31 sapagkat ang topic na po dito, 5 beses na binanggit yung salitang wisdom at 4 na beses na binanggit yung salitang wise. Kaya po, from verse 18 up to verse 31, ang topic na po ay patungkol sa wisdom of God. From verse 1 to verse 17, ang topic po ay patungkol kay Jesus Christ. Kaya ang ating naging topic, focus on Jesus Christ. At yung 17 verses ay hinati po sa 3 division. Yung verse 1 up to verse 3, ito yung tinatawag na Paul's greetings. Ito yung pagbati ni Paul sa Corinthians. Yung verse 4 and verse 9, ito yung tinatawag na Paul's gratitudes, yung kanyang pagpapasalamat. From verse 10, kung saan hinango po yung ating text, hanggang verse 17, ito yung tinatawag na Paul's grief. Kasi si Pablo ay nalungkot nang mabalitaan niya ang nangyayari sa church ng Corinth. At para po maunawaan natin, ang church of Corinth, hindi po binati ni Pablo yung mga taga-Korinto, kundi yung pagbati ni Pablo rito hanggang sa ating kapanahunan. Kaya naka-address ang mensaheng ito, hindi lang sa church ng Corinth, maging sa 21st century church. Ito po ay naka-address. Anong patunay? Sabi po rito, to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both the Lord and ours. Pati yung mga nasa ibang lugar na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya yung greetings ni Paul, hindi lang sa church ng Corinth, ito po ay nakarating maging sa 21st century church. Amen po ba? At ang unang focus na binibigyan din po dito, yung tinatawag na focus on His grace. Focus on His grace. Bakit po nagkakaroon ng division sa church? Kapag ni-recognize at in-acknowledge ng mga leaders na kaya nagkakaroon ng tagumpay ang ministry ay dahil sa kanila. Ang tawag doon, hero worship. Kaya may mga church nang naitataas yung leader. Hindi na ang Panginoon. Dapat si Jesus ang naitataas, hindi ang sino man. Kasi lahat ng mga manggagawa ng Diyos, kaya sila naging epektibo at naging dynamic o anointed because of God's grace. Period. Kaya sinasabi ni Pablo, focus on His grace. At dito po binanggit ni Pablo,
This applies not just to the church in Corinth, but also to the church today. Dapat ang mga mananampalataya. Tingnan nyo, may mga church ngayon, ang ministry nakapangalan sa kanila. Sa halip na nakapangalan kay Christ. Di ba, usong-uso sa mga Western church? Kanino nakapangalan yung ministry? Sa kanila. Hindi nakapangalan kay Christ. Sino ang naitataas kaagad? Sila. Di ba? Kaya focus on His grace. Ano yung pagtatalo sa Corinth? Sabi ng iba, ako kay Pablo. Ako kay Apollos. Ako kay Cephas. Ako kay Christ. Ito yung tinatawag na first denomination. Kaya tingnan nyo, iisang katawan, pero disunited. Kasi may kanya-kanyang church o organization na itinataas. Kaya sinasabi dito ni Pablo, focus on His grace. Pangalawa po, nakaka-amaze, underlining the importance of grace and peace. Binanggit ni Pablo. Alam niyo po, ang mga Greek, kapag sila po ay sumulat, laging nakalagay yung salitang grace. Ang mga Hebrew naman, kapag sila'y sumulat, ikinakabit yung salitang peace o shalom. Ganun ang mga Hebrew. Pero si Paul, pinag-isa niya. Sabi niya dito, grace to you and peace from our God, from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yung grace at yung kapayapaan. Why? Sapagkat kapag hindi mo kinilala ang biyaya ng Diyos, hindi ka makakaranas ng kapayapaan. Ang nagiging dahilan ng kaguluhan kapag hindi natin in-acknowledge at ni-recognize ang grace ng Panginoon. Kaya bakit sinabi ni Paul, grace and peace? At doon sa salitang grace, may dalawang nakapaloob, yung tinatawag na unmerited favor o undeserved favor. Tayo po ay hindi karapat-dapat. Sino sa atin ang karapat-dapat na maligtas? Wala. Wala ni isa man sa atin ang karapat-dapat. Wala ni isa man sa atin qualified na maglingkod sa Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki sapagkat lahat tayo ay tinimbang, ngunit kulang. At kaya po tayo narito ngayon sa sitwasyong ito dahil sa biyaya ng Diyos. Ang tawag doon, unmerited or undeserved favor. At ang pangalawang bahagi ng grace, yung tinatawag na enabling power. Matapos tayong dinamitan ng katwiran ng Panginoon at iniligtas, tayo po ay pinagkalooban ng Kanyang Espiritu upang magawa natin ang pinagagawa ng Diyos. Kaya makikita natin, sabi niya sa mga alagad, tarry ye unto Jerusalem until you endued with power from on high. Kaya yung mga alagad hindi kaagad humayo. Hinintay nila yung pagbaba ng banal na Espiritu. Kaya yung grace ng Panginoon, napakalawak. The unmerited favor and the enabling power. At kapag kinonsider natin yung grace, doon nagkakaroon ng tinatawag na kapayapaan. Bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa loob ng isang church? Kapag ang
isa't isa ay nagmataas. At sinabi niya na ako ang superior, ako ang mas senior, ako ang mas magaling, ako ang maraming alam, ako ang siyang doon nagkakaroon ng division o disunity. Kaya focus on His grace. Lagi natin i-acknowledge yung biyaya. Kasi kapag lagi natin i-acknowledge yung biyaya ng Panginoon, nare-realize natin palagi na wala tayong may pagmamalaki. Hindi tayo magmamataas. Kasi kung ano man ang nagagawa natin sa ngayon, dahil sa biyaya ng Panginoon. Maging si Nunong Noe, bagamat siya ang nasumpungang matuwid nung panahong yon bago gunawi ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Alam nyo, hindi niya pinagmalaki yung kanyang pagiging matuwid. Alam nyo ang kanyang sinabi, "For I have found grace in thy holy sight." Na ako'y nakasumpong lang ng biyaya sa iyong paningin. Bagamat ang Diyos na lang sabi, si Noe lang ang nakita kong matuwid. At dahil sa pagiging matuwid ni Noe at in-acknowledge niya yung grace ng Panginoon, siya lang ang qualified na isakay sa arko, pero dahil in-acknowledge niya ang grace ng Panginoon, hindi pinahintulot ng Diyos na ang kanyang pamilya ay mapahamak. Isinama ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at ang mga asawa ng kanilang anak doon sa arko. Because of His grace. Amen po ba? Kaya focus on His grace. Focus on His grace. Kasi lahat ng bagay sa mundong ito, in a twinkling of an eye, pwedeng mawala sa atin. Wala tayong assurance sa mundong ito. Wala tayong assurance sa ating mga pinanghahawakan sa ngayon. Anytime. Pwedeng sa isang kisap mata, mawala sa atin lahat ng iyon. Kahit nga ang ating lakas. Kahit nga ang ating buhay. At kung tayo po ay patuloy na nakagagawa ng mga bagay na gusto nating gawin because of His grace. Kaya focus on His grace. Pangalawa po, yung tinatawag na focus on His gift. Yung kanyang regalo. Kaya bakit ito yung Paul's gratitude? Grabe yung pasasalamat ni Pablo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos kapag nagregalo, ang kanyang regalo ay past, present, future. Sino pong nakareceive na sa inyo ng ganong gift? Na may nagbigay sa inyo ng gift na yung kanyang regalo ay i-consider mo para sa nakaraan, para sa pangkasalukuyan, at para sa hinaharap. Kompleto. Di ba tayo kapag naka-receive tayo ng gift sa panahong ito? Pero wala sa panghinaharap. Ang Panginoon, nung nagbigay siya ng regalo sa church ng Corinth at sa church sa 21st century, ang regalo niya ay pangnakaraan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. Kaya bakit sinasabi ni Paul sa church ng Corinth, focus on His gift? Ano po yun? Gift in the past, sabi ng verse 5, that in every way you were enriched in Him in all speech
and all knowledge. Isipin nyo mga kapatid, balikan lang natin saglit. Nung wala pa tayo sa Panginoon, ano po ang lumalabas sa ating mga bibig? Marahil ang iba po sa atin, hindi na iwasan, mahilig magputo kutsinta. Lalo na kapag galit, ang daming puto kutsinta. Pero nung tinanggap natin ang Panginoon, ano ang unang manifestation ng pagbabagong ginawa ni Jesus sa atin? Nabago yung ating pananalita. Ang iba sa atin, simula nang na-born again, hindi na nagmumura. Amen po ba? Sa halip na PTI, ang pumalit, PTL. Praise the Lord. Dati PTI. Konting problema, kapag may nagsabi sa iyong hindi maganda, PTI. Ngayon, ang lumalabas sa bibig natin, praise the Lord. Hallelujah. Binago yung ating speech at binigyan tayo ng kaalaman. Diba? Kaya nga sinasamba na natin ang Diyos ngayon sa Espiritu. Dati, paano tayo sumamba sa Diyos? Kinakailangan meron tayong nakikita. Kasi ang ginagamit natin sa ating pagsamba, yung ating physical, yung ating intellectual, yung ating soul. Dahil yung ating spirit ay patay. Ang sabi ng Bible, John chapter 4, verse 23 to 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Nung nabuhay po yung ating mga espiritu, nang tayo na born again, kaya nating sambahin ang Diyos kahit wala tayong nakikita. Kahit wala tayong nararamdaman. Dahil ang Diyos ay espiritu at nagagamit natin na ang pagsamba sa Kanya yung ating spirit. Nagkaroon tayo ng knowledge. Ang iba po sa atin, dati, bondage ng superstitious belief. Punong-puno tayo ng pamahiin. Sa pamilya na lang namin nung hindi kami born again. Pag merong aalis na kumakain, kailangan ikutin mo yung plato. Kaya sabi ko sa tatay ko, dapat round table yung ano natin para isang ikot na lang. Ilang kami, 7 kami, magpapaikot ng plato, isa lang ang aalis. Kung round table, isang ikot lang, no? Tapos na. Kasi kapag hindi mo ginawa yon, merong mangyayari sa aalis. Diba? Kapag dumalaw ka o nakipaglibing ka, kailangan mong ipagpag. Bago ka pumasok ng bahay. Ang dami nating pamahiin. Hindi ka dapat magwalis ng gabi. Inilalabas mo ang swerte. Tayo pong lahat ay bondage ng superstitious belief. Ang daming mga prinogram sa ating kaisipan. Pero nang tayo na born again, ano po ngayon? Lahat ng yun ay binasura natin sapagkat wala pala yung katotohanan. Ito yung regalo ng Diyos sa ating nakaraan. Ito yung regalo ng Diyos sa pangkasalukuyan. Sabi po rito, sa verse 7, so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. Lahat ng mananampalataya ay may spiritual gifts na tinanggap sa Panginoon. Lahat tayo. Kaya hindi tayo dapat magkaroon ng self-pity.
Hindi dapat magkaroon tayo ng envy o jealousy. Kapag may mga Christian na nag-e-excel sa kanilang gift, sa kanilang talents, sa kanilang profession, sapagkat ang bawat isa ay may tinanggap na regalo sa Panginoon. Ang kinakailangan lang i-discover natin, Lord, ano ba yung ibinigay mo sa akin? At matapos mong madiscover, i-cultivate mo, bungkalin mo, linangin mo. At yun ang gagamitin ng Diyos para ka mag-excel. Tingnan nyo yung isang Christian na isinilang na walang paa at walang kamay. Kung iisipin mo, kung ikaw ang nasa kalagayan niya, paano ka gagamitin ng Panginoon sa ganong kalagayan? Wala kang paa, dalawang paa, wala kang kamay, dalawa. Pero ngayon, motivational speaker. Sa mga churches, iniimbitahan siya para mag-testify. Ibig sabihin, wala man siyang kamay at paa, binigyan siya ng Lord ng kaloob sa pamamagitan ng kanyang bibig para palakasin ang mga nanghihina. Lahat po tayo merong mga kaloob dito. Wala ni isa man na narito na walang regalo sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. God has no respecter of person. Ang problema lang minsan, yung mga iba, ayaw i-discover yung gift, kundi sila mismo gusto nilang yung gift na nakikita nila sa iba, yun din ang gawin nila. Mali yun. Kaya tuloy nadidisappoint tayo. Hindi natin alam, may regalo tayo, pero pinipilit natin na yung regalo ng iba, yun din ang regalo natin. Hindi. Pangit yun. Diba? Para bang binigyan ka ng regalo, tapos nung nagbukasan, biglang sinabi mo doon sa nagbigay, yun ang gusto ko. Hindi. Yung binigay sa yung regalo ng Diyos, akmang-akma. Naunawaan po ba natin? Akmang-akma yun. Para sa ating kakayahan, sa ating kapasidad. Kaya meron siyang gift, hindi lang nung past, hindi lang nung present. Ito pa yung gift in the future. Verses 8 and 9, who will sustain you to the end. Hanggang sa uli. Guiltless in the day of our Lord Jesus Christ, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Hanggang sa huli, iingatan kayo at sasamahan kayo ng Panginoon. At sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon, makakatayo kayo. Why? Itong key verse doon, God is faithful. Hindi sinasabi ng Diyos, kaya kayo makakatayo dahil tapat kayo. Dahil sa kakayahan nyo. Hindi. Ang sabi niya sa church ng Corinth, because God is faithful. Kasi kung hindi tayo sasamahan ng Diyos, iingatan ng Diyos, mananatili pa ba tayong nakatayo? Yung mga problema na nga lang na dumating sa buhay natin. Nawalan tayo ng mahal sa buhay. Ako, nung panahon ng COVID, 10 days lang ang pagitan ng dalawa kong kapatid na namatay. Kaya mo pa bang tumayo sa mga ganong sitwasyon? Na may mahal ka sa buhay na nawala? Ang iba, bumagsak ang negosyo. Nagsara ang mga negosyo sa panahon ng COVID. Pero bakit tayo nakakatayo? Dahil tayo ay pinapalakas at sinasamahan ng Panginoon.
kung wala yung pagsama ng Diyos, baka kabilang na tayo sa mga taong depressed. Baka kabilang na tayo sa mga taong tinapos na ang buhay. Pero bakit narito tayo? Dahil pinangako, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. Why? Because God is faithful. Amen? Kaya focus on His gift. Tingnan mo, wala pa yung future, ang Diyos meron na siyang regalo sa iyo. Hindi ka ba excited? Narito ka pa lang sa present, ang Diyos meron na siyang inihanda sa future. Advance yung kanyang gift. Kaya bakit sinasabi ni Paul, mag-focus kayo sa biyaya niya. Mag-focus kayo sa regalo niya. At ang huli, dito po pumasok yung team natin na Unbreakable Unity. Focus on His goal. Focus on His goal. Bago po si Jesus dinakip sa Garden of Gethsemane at bago siya namatay sa krus, ang Panginoong Jesus ay nanalangin sa John 17. Ano ang laman ng kanyang panalangin? Ang sabi po ng verse 21, that they may all be one. Just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Na sila po ay maging isa. Ito ang panalangin ng Panginoon sa John 17. Jesus pray for the believers to be united. Kasi ang sabi niya, Ama, kung paanong tayo ay iisa, dalangin ko na ang bawat mananampalataya ay maging isa. Kaya tingnan niyo, sabi ng Psalms 133, how good and how pleasant it is to dwell together in unity. Kahit sa loob ng isang pamilya, hindi lang sa church. Magiging maganda ba at mabuti sa paningin ng isang magulang na ang kanilang mga anak, sa halip na nagkakaisa, nagkakasundo, laging nag-aaway? Sa inyo po ba maganda yung paningin na yon? Na sa loob ng pamilya, lagi kayo nag-aaway, nagtatalo, nagbabangayan. Hindi maganda yon. Kaya sabi ng Psalms 133, how good and how pleasant it is. Napakabuti at napakagandang pagmasdan na ang mga magkakapatid ay nagsisitahan na nagkakaisa. Ang sarap tignan, no? Na sila ay united. At kapag sila ay united, marami silang magagawa. Kasi kapag ikaw ay inihiwalay sa isang grupo o isang samahan, unti-unti kang mamamatay. Tignan nyo yung uling na nagbabaga. Tanggalin mo yung uling na yon, ihiwalay mo doon sa nagbabaga. Maya-maya, patay na, wala na siyang ningas. Kaya yung mga Christian na humihiwalay sa fellowship ng mga believers, pagkalipas ng ilang panahon, namamatay ang ningas. Tingnan mo yung walis tingting, kumuha ka lang ng isang tingting, alisin mo, simulan mong magwalis. Ewan ko kung makakakuha ka ng dumi sa isang tingting. Para magamit ka effectively yung isang bungkos nung walis, sama-sama.
Yun ang nagagawa ng unity. Kaya nga, if there is unity, there is strength. If there is strength, there is power. If there is power, there is victory. Ang bottom line, unity. Focus on His goal. Ayun ang nais ng Panginoon, na sila po ay maging isa. Maging isa. Kaya dito, pangalawa, letter B, Paul define three foundation for maintaining unbreakable unity. Eto, maganda to. Dinefine ni Pablo yung tatlong mahalagang saligan para mapanatili yung unbreakable unity. Una, you cannot divide Christ. Sabi niya sa mga taga-Korinto, di ba? What I mean is that each one of you says, I follow Paul, I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Is Christ divided? Isipin mo ngayon, yung mga ibang itinataas yung kanilang church. Sinasabi ng iba, kapag hindi ka naging member ng church namin, hindi ka maliligtas. Yung church ba nilang naipako sa krus? Yung church ba nilang nag-resurrect? Is Christ divided? Amen po ba? Isipin mo, kahit na yung kapatid mo gumawa sa iyo ng masama, still kapatid mo pa rin yun. Kayo po ba, kapag yung kapatid nyo sa laman, gumawa sa inyo ng masama, sasabihin mo, simula ngayon, hindi ka na naming kapatid. Kaya nyo sabihin yun? O yung magulang, gumawa ng masama yung anak, sasabihin ng magulang, simula ngayon, hindi na kita anak. Di ba? Sa kabila ng ginawa niyang masama, still, yung relasyon nyo, intact pa rin. Ganun din sa church. Kahit sabihin mo yung kapatid mo, ginawa ka ng masama, still, magkapatid pa rin kayo. Kaya is Christ divided? Kasi yung mga Korinto, na-focus sila. Kaya bakit sinabi ng iba, ako kay Apollos? Kasi alam niyo po, si Apollos, mas magaling magturo kay Paul. Orator si Apollos. Kaya mahusay, magaling magturo. Kaysa kay Pablo. Kaya sabi ng ilang, kay Apollos kami. Magaling magturo kaysa kay Pablo. Sabi naman ng iba, kay Cephas kami. Yung iba naman, naging highly spiritual, kay Christ kami. Pero deep inside, hindi nila alam yung sinasabi nila. Kasi parang sineperate nila yung tatlo at sinabi nilang, kay Christ kami. Mali yun. Kasi ang gusto ni Pablo, isa lang kayo. Mapag-isa, hindi magkaroon ng division. Kaya dito nagkaroon ng tinatawag na Ministry Fans Club. Di ba sa church, kahit sa church, yung mga iba, mas gusto ko kay admin. Mas gusto ko sa aming head. Mas gusto ko kay pastor ganito. Mas gusto ko, wow, sa church merong fan club? Di ba isa lang ang bida sa church? Ibig sabihin, meron ng mga lumabas at lumitaw ng mga bida at mga superstar na siyang sinusundan ng mga ibang Christian. Di ba isa lang ang superstar sa church? Amen po ba? Kaya nga,
Masyadong nalungkot si Pablo nang mabalitaan ito. Kaya ang tanong niya sa Corinth, is Christ divided? Pangalawa po, was Paul crucified for you? Sabi ni Pablo, si Pablo ba ang napako sa krus? In paraphrase, sino sa aming tatlo ang pwedeng pumalit doon sa atonement na ginawa ni Christ? Para sabihin mo na kay Pablo ako, kay Apollos ako, kay Cephas ako, sino sa aming tatlo o sinong pastor sa ngayon ang pwedeng humalili sa atonement na ginawa ni Christ? Wala. Kahit siya na ang pinaka-anointed pastor, wala siyang kakayahan palitan yung ginawa ni Christ. Kaya doon nagkakaroon ng division sa loob ng church. Sa halip na si Christ ang naitataas, may mga personalidad nang naitataas. Kaya nagkakaroon ng paksyon sa loob ng church. Kasi yung isang influential, meron siyang mga follower. Yung isang big tither, meron din siyang follower. Yung mga tinutulungan niya. Yung isang leader na magaling, meron din siyang follower. Kaya nagkaroon ng paksyon. Sinasabi ni Pablo, sino lang ba ang dapat maitaas? Si Jesus. Amen po ba? At ang pangatlo, sabi dito ni Paul, you are baptized into the name of Jesus. Jesus, or were you baptized in the name of Paul? Nung kayo ba'y binautismohan, sinabi, as minister of the gospel and by the authority that God vested upon me, I baptize you in the name of Jesus is Lord Church. I baptize you in the name of Pastor Lando Rivera. Ganun ba ng water baptism? Di ba nung binautismohan tayo sa tubig, ano sabi? I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. O in the name of Jesus. Tapos, meron ka ng leader na siyang ilalagay mo sa tuktok. Kaya nga sabi ni Pablo, si Pablo ba nagbautismo sa inyo? Amen po ba? Nakakalungkot yun. At sa church, para pang kung sino yung nagbibigay sa'yo, parang ang loyalty, ang commitment mo nasa kanya. Mahirap yun. Mahirap yun, mga kapatid. Dapat ang loyalty natin ay nasa isang person lang, kay Jesus Christ. Kasi kapag ang loyalty natin ay ibinigay natin sa tao, eto nakakalungkot. Maging sunod-sunuran ka sa taong yon. At kapag hindi mo na siya na-please, anytime, pwede ka niya nang sipain. Pero sa Panginoon, hindi mo man siya ma-please, ang Panginoon nananatiling tapat sa kanyang gagawin sa iyo. Kaya, focus on His goal. At sa ating application, ito, the more you focus on Christ, the less fragile your unity becomes. The more you focus on Christ, the less fragile yung ating pagkakaisa.
mas hindi ka agad masisira o mababasag. Mawawasak. Kapag nakapokus tayo kay Christ. Tignan mo, lahat na ang mga nagkaroon ng division, meron laging involved na mga workers, leaders. Laging kasama yon. Walang lumabas sa church nang sinabi niya, Pastor, aalis ako sa church. Kasi ang sabi ng Panginoon, gawin ko to. Lahat, majority ng lumabas sa iglesia, merong something na nakita na hindi nagustuhan, kaya sila lumabas. Ang tanong, meron ba kayong alam na perfect church? Meron po ba kayong mapupuntahan na perfect church? Kasi kung meron kayong alam at mapupuntahan, pakiusap ko, wag na po kayong dumalo doon. Kasi perfect na yon. Pag sinamahan natin lahat, magiging imperfect yon. Kasi wala naman perfect church. Walang perfect church. Dahil kay Kristo, kaya tayo nagiging united. Kaya once na inalis mo ang tingin mo kay Kristo, automatic, hindi na tayo united. Tandaan niyo po yun. Dahil lang kay Kristo, kaya tayo united. Kapag inalis natin ang tingin kay Kristo, automatic, hindi na tayo united. Kasi may mga tao na tayong iha-highlight. May mga tao na tayong titignan at sasabihin, dito ako susunod. Iyon ang nakakalungkot. Kaya binasag kaagad ni Pablo yung ganong pananaw. Kaya the more you focus on Christ, the less fragile your unity becomes. Ang church ngayon sa 21st century, sila na nasusunod. Dahil sa dami ng mga iglesia, pagpunta mo sa church, meron kang hindi nagustuhan, alis ka lang, punta ka sa iba. Pag meron ka na naman na hindi nagustuhan, punta ka uli sa iba. Nag-experiment ang mga mananampalataya. Nang hindi nila alam, sa bawat church na kanilang pupuntahan, meron po yang kahinaan. Meron yang kahinaan. At sa halip na yung lakas ng church ang i-magnify. Alam niyo ang ginagawa ng mga Christian ngayon? Ang minamagnify yung kahinaan ng church. Kaya nakakalungkot, di ba, sa church? Hindi yung mabubuting bagay na ginawa ng church sa iyo ang imamagnify mo, yung pagkakamaling nagawa lang sa iyo ng church. Kaya pag tinanong mo, bakit ka lumipat sa church? Kasi sa church na yon ganito. Ganyan. Meron po bang lumipat na, bakit ka lumipat sa church? Alam mo, sobrang gagaling na ng mga naroon. Sobrang anointed na nila. So, wala, puro negative. Kaya nga, ang namamagnify, hindi yung strength ng simbahan, kundi yung weakness ng simbahan. Amen po ba? Ang tanong, pagdating niya kaya doon sa nilipatan niya, 100% puro strength kaya yon? Wala bang weakness yon? Nakukuha niyo po ba? Kaya nga kung maghahanap kayo ng perfect church, ako po, bilang pastor ng GIL Daet, tatapatin ko na po kayo. Ang GIL Daet ay hindi po perfect church. Meron din po kaming kahinaan.
Meron din po kaming kahinaan. Ang inyong pastor ay hindi perpekto. Meron din po akong kahinaan. Amen po ba? Kaya bakit tayo united? Dahil lang kay Christ. Kaya pag inalis mo yung Christ, walang unity. A unity is not uniformity. Unity and diversity. Akala kasi ng iba, para maging united kami, parehas kami ng kaisipan, parehas kami ng pananaw, parehas kami ng gustong gawin. Hindi uniformity ang unity. Ang unity, diversity. Kaya nga doon ipinanganak yung university. Tingnan nyo ang Bible. Unity and diversity. 4 books in one gospel. Isang gospel lang ang sinulat ng 4 na writer. Pero, hindi sila uniformity. Si Matthew, sinulat si Christ bilang king. Si Mark, sinulat si Christ bilang servant. Si Luke, sinulat si Christ bilang son of man. Si John, sinulat si Christ bilang son of God. Iisa ang content, si Jesus Christ. Pero yung kanilang way ng pagsulat, may diversity, pero united sila. Sa church, hindi lahat tayo pare-parehas ng estado. Pero bakit tayo united? Kasi nga, dahil kay Christ. Kaya the more we focus on Christ, the less fragile our unity becomes. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. At sa umagang ito, nais ko pong anyayahan yung first time na nakadalo sa gawain ng Panginoon. Praise God. Nais lamang po namin kayong maipag-praise, serve. Huwag po kayong mahiya. Nais lang po namin kayong maipanalangin. Isang kagalakan po na makasama po namin kayo. Mga sir, kasama po natin ang mga first time po nilang nakadalo. Dito lang po kayo, sir. Sige po. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Diyos ay may dakilang plano po. Kanina sinabi ko po, kapag inalis yung si Christ sa isang church, hindi na po siya united. Alam niyo naman po, sa ating buhay naman, personal, kapag inalis po si Christ, ang ating buhay ay incomplete. Para lang makumpleto ang buhay natin, kailangan natin si Christ. Kaya yung salitang Christian, ang una yung salitang Christ. Ang natitira yung word, letter na I-A-N. Ang ibig sabihin, I am nothing without Christ. Kailangan po natin ng Panginoon. Kasi sinabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Tayo po ay yumuko saglit at sumunod lang po kayo sa isang maikling panalangin ito. Sabihin lang natin, Panginoong Jesus, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Linisin mo ko sa iyong banal na dugo. At simula sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ng totohanan ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa matagumpay na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakabalik na po kayo sa inyong mga upuan. Salamat po mga sir, mga ma'am. Praise God. Tayo po yung mawit ng isang pagsambang awit sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Yarabahan, yarabahaya. Oh, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Amen.
Thank you, Lord. Jesus at the center of it all. Hallelujah. Yes, Lord God. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord God. Jesus at the center of my life. Hallelujah. Jesus be the center of my life. Oh God. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, be the center. Jesus, you're the center. Hallelujah. And everything revolves around you. Jesus, you. Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Hallelujah. Yes, oh God. Panginoon, maraming salamat po sa naging karanasan ng Church ng Corinth sa panahon ni Apostol Pablo. Salamat po sa napakagandang sulat at paalala na ginawa ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Corinto, na ito ang nararanasan din sa Iglesia sa kapanahunan ito. Panginoon, ang aking dalangin, patuloy na maunawaan ng bawat isa po sa amin na ang aming paningin ay dapat nakatuon sa Panginoong Yesus, upang hindi makapasok ang anumang pagkabahabahagi o pagkakampi-kampi. Tanging si Jesus ang karapat-dapat maitaas sa loob ng iglesia, sa bawat pamilya at tahanan ng iyong mga anak, maging sa bawat negosyo at kabuhayan ng iyong mga anak. Marami pong salamat, Panginoon, na habang itinataas namin ang pangalan ng Panginoong Yesus, ang Panginoon ang patuloy na siyang kakatagpo sa lahat ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at sa umagang ito, Panginoon, malaya kang mag-minister sa buhay ng bawat isang narito. Sino man ang nakakaranas ng kalungkutan, masumpungan niya ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sino mang nagugulumihanan, maranasan niya ang kapayapaan na ipinangako mo. Sino man ang nasa kapansanan, matanggap niya ang himala na nanggagaling sa iyo. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang katapatan at kabutihan, na meron ka ng inilaang regalo sa iyong mga anak, maging sa panahon ng hinaharap, in Jesus' name. Lord, marapat lang na ibalik sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name, this we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you po, and God richly bless.